Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Umaga kapatid, ako po si Sister Grace Kahigaw mula po sa CRC San Pedro. Narito tayo muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Dalangin namin, Lord, na patuloy niyo kaming pangunahan at samahan sa aming gawain sa umagang ito. Gabayan mo ako upang maipahayag ko ng maayos ang iyong mga salita. Patuloy niyo rin pong buksan ang puso't isipan ng bawat isang makikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pagnilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua chapter 20 verse 6. Ating basahin ang mga bersikulo. Verse 6, manatili siya roon hanggat lilitisin sa harapan ng mga taong bayan at hanggang hindi namatay ang pinakapunong pari ay nanunungkulan ng panahong yun. Kung mangyari ito, maaari siyang umuwi sa kanyang sariling bayan kung saan siya nakapatay. Ang talatang ito ay tumutukoy sa mga lungsod ng kanlungan ng isang probisyon ng Diyos upang protektahan ang mga taong nakapatay ng hindi sinasadya. Hindi agad sila hinatulan, sa halip sila'y lilitisin ng patas at manatili sa ligtas na lugar hanggat hindi namatay ang pinakapunong pari. Ano nga ba ang pinakapunong pari? Ayon sa Hebreo chapter 5 verse 1, siya ay itinalaga upang mag-alay ng mga handog para sa kapatawaran, kasalanan ng isang tagapamamagitan ng tao sa Diyos. Dahil dito, ang kanyang buhay ay ministeryo na kumakatawan sa buong bayan. Bakit kailangang hintayin ang kanyang kamatayan? Sa Leviticus chapter 6 verse 30-34, ipinakita niya sa ministeryong nakapatay ng pinakapunong pari ay sumisimbolo sa pagbabalik ng kadalisayan ng lupain at nagbibigay kalayaan sa nakapatay ng hindi sinasadya. Kung kaya kapag siya ay namatay, ang nakapatay ng hindi sinasadya ay malaya ng makabalik sa komunidad, may bagong simula at walang panganib o kahihiyaan. Makikita rito ang tatlong katangian ng Diyos: makatarungan na may tamang proseso bago hatulan, maawain, may lugar na proteksyon para hindi sinasadyang mapagpatawad ng may panahon ng panunumbalik, gaya ng pagnanais ng Diyos para sa kanila. Nais din niya sa atin ang paghilom ng mga pusong nasaktan na binabanggit ng Panginoon, pagkakasundo ng may hidwaan, pagbabalik loob ng mga nagkamali at bagong simula para sa lahat ng humihingi ng tawad. Kaya nga't may 2 Corinto chapter 5 verse 17 na sinasabi na kaya't kung makipag-isa na kay Kristo ng isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan ng bago. Mga kapatid, walang sugat ang hindi kayang pagalingin ng Diyos at walang kasalanan ng hindi kayang patawarin ng biyaya niya. Tayo ay muling dumako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat muli sa mensahe ng iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Tunay nga po na ikaw ang siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan at sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala, ikaw ang Diyos na handa kaming patawarin. Pagkalooban kami ng panimbagong pag-asa upang magbago ang gawin ang mga bagay na nais mo. Muli, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin sa maghapon ng aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pa ang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat ng nagbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.